Ito ang kwento ng isang lalaki. Matalino, guwapo at mabait. Pero meron siyang damdamin na kanyang inamin sa kanyang sarili. Ang magkaroon ng pusong babae. Isang batang lalaki lumaki sa piling ng kanyang ina, kasama ang kanyang mga lolo at lola. Binihisan, pinakain at binabantayan, hanggang sa kanyang paglaki ay lagi pa rin siyang ginagabayan. Lumipas ang taon, napansin na kanyang mga lolo at lola na isa pala siyang matalinong bata. Pinangakuan na bibigyan ng mga laruan at mga bagay na gusto niya, pero ang kapalit ay ang pag-aaral niya. At doon nila nakitaan ng angking talino at galing sa larangan ng eskwelahan. Mahirap mang aminin, ngunit kailangang tanggapin na ang kanyang tunay na pagkatao ay hindi para sa isang babae. Dahil ang kanyang tunay na nararamdaman ay isa siyang lalaki na pusong babae. Habang lumalaki at nag-aaral, ay nakitaan talaga ng pagiging isang henyo na bata. Mula kinder hanggang grade 5 ay napatunayan ng kanyang galing at talino sa kanyang pag-aaral. Ngunit dumating ang panahon na kailangan ng may mamaalam. Ang kanyang lolo na mahal siya ay kinuha na ng may kapal, at ang kanyang lola naman ay nagkasakit at kinailangan na ding mabantayan. Tanging ang kanyang inananalangang kumailangan gumawa ng paraan upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Mahirap mang aminin, ngunit kailangang tanggapin na kanyang tunay na pagkatao ay hindi para sa isang babae. Dahil ang kanyang tunay na nararamdaman ay isa siyang lalaki na pusong babae. Lumipas ang ilang taon, siya ay napalipat sa kamay ng ibang pamilya. Napilitang sumugal sa ibang pamilya para makaraos sa kanyang pag-aaral, habang tinatahak ang sariling mundo sa ibang kamay ng pamilya. Hindi sinasadyang nagkaroon ng isang problema. Dahil sa problema ay may naisip siya upang masolusyonan, at dahil doon inamin niya sa kanyang ina na meron siyang problemang dinadala. Dahil walang ibang makakatulong sa kanya kundi ang kanyang tanging ina. Hirap nang aminin, ngunit kailangang tanggapin ay ang kanyang tunay na pagkatao ay hindi para sa isang babae. Dahil ang kanyang tunay na nararamdaman ay isa siyang lalaki na pusong babae. Heto na nga, at di na siya nakatiis para magsabi ng totoo. Sinubukan niya sabihin sa kanyang ina upang mailabas ang isang mahirap ilabas galing sa kanyang loob. Ngunit sa di sinasadyang panahon, dahil sa kanyang dedikasyon ay may kapalit o kakibat na desisyon na nakakasama ng loob. Ang pagiging isang lalaki na nagkaroon ng malambot na puso, di agad maamin sa ina dahil alam niya na baka magalit o sumama ang loob. Pero di alintana, talagang lumabas na ang kanyang nasa loob ng kanyang puso. Ang umamin sa ina na isa siya niyang laking may babaeng puso. Mahirap mang aminin, ngunit kailangang tanggapin na ang kanyang tunay na pagkatao ay hindi para sa isang babae. Dahil ang kanyang tunay na nararamdaman ay isa siyang lalaki na pusong babae. Masakit man sa loob bilang isang ina
Nagulat ang lahat, anong magagawa kung ganon ang gusto ng anak? Walang ibang gawin kundi ang tanggapin ang pagiging bakla ng isang anak. Hindi tumagal ay parang walang nangyari. Kung mag-usap ang mag-ina ay para lang silang mag-ate. Dumating sa punto na mapunta siya sa kapatid ng kanyang ina. Sa pangyayaring ito ay para silang magkasama, nagkakausap, nagkakakwentuhan, nagtatawanan at nag-aasaran. Pero minsan may dumarating pa rin na problema sa kanilang mag-ina. Ngunit kaya naman nilang ayusin at malapit pa rin para sa isa't isa. Hindi hadlang sa magulang ang magkaroon ng anak na ibang nararamdaman. Mapabakla man o tibo, wala siyang pakialam. Wala sa kasarian ang pagiging problema nila. Basta't alam niya na laging siyang nasa tama at walang ibang tinatapakan. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Wala silang karapatang manghusga at manlait kung bakit ganito ang aming anak. Dahil walang matinong ina ang hindi kayang tiisin ng anak. Kung ano man ang gusto niya para sa kanyang sarili, lahat ibibigay ko at tatanggapin kahit pa siya ay isang bading. Ako ang ina, kaya wala kayong magagawa. Anak ko pa rin siya. Itong kantang ito ay para din sa ibang magulang. Huwag nating hayaang husgahan o punlaan ng ibang makaong mahilig nagsalita labang sa ating nalaanak dahil tangaan. Kayong magunan labang may kayang pag-an sa ating mga anak. Mapatuto man sila pag isang magulang.